Ang pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Totoo naman, 'di ba? Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control project. 'Di ba? At pangatlo, ayan, at maaaring naging sanhi sa ng korapsyon, 'no? At, 'yan din po yung kinagalit ng mga ibang sangkot sa korapsyon. At pangatlo, wala po siyang, 'yan po ang pinakaimportante, wala po siyang Mary Grace Piatos. 'Di ba? Yan po ang malaking pinagkaiba ng, kung magsasampa ng impeachment case laban kay BBM, saka impeachment case laban kay Sara. Dahil ang impeachment case po laban kay Sara ay sangkatutak ang ebidensya. Nakita niyo po ba yung final na kaso sa ombudsman kay Sara Duterte? Bul bulto-bulto po na mga papeles yun. Dokumento, 'di ba? So, hindi mo po maitatanggi na gawa-gawa lang 'yan, 'di ba? Impeachment case laban kay BBM, anong ano nila, ano pong basehan nila? And shoutout po kay John Jason 5:30 yan, medyo late ka na, Team replay, marami po tayong ano kanina, 'no, marami po tayong, tinakal kanina. Puwede niyo pong i-team replay yun mamaya. So ito nga 'no, wala pong, Mary Grace Piatos si President Bongbong Marcos. Yang maikling statement po na 'yan, napakalaki po ang ibig sabihin niyan, 'no? Kasi po kasi po kung maaalala niyo, isa lang si Mary Grace Piatos. Isa lang yang pangalang Mary Grace Piatos sa libo-libong pangalan. Kung di po ako nagkakamali ano, kulang-kulang 4,000 names. 4,000 names po ang binigyan ng daang libo, ganyan. Kay Mary Grace Piatos umabot po ng, kulang-kulang 25,000,000, 23 point something million. At wala pong paliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit niya binayaran ng, worth 23 o 25,000,000 itong si Mary Grace Piatos. Ang sinasabi po ng kampo ng Duterte lagi, confidential nga, 'Pag confidential, hindi puwedeng sabihin 'yan." Bobo ka ba? Bobo ka ba? Confidential nga, Bobo kayo, bangag kayo, Wala na bang ano talaga, wala ng panlaban? Ayan, para sa mga DD-list 'no, sa mga DDS. Ang presidente po meron ding intelligence fund, meron ding confidential fund. Pero sila po ay nagsa-submit ng mga report dito sa legislative body, sa Senate President, 'no, tapos may iba pang senador na ano, tumitingin nun. Plus dito po sa House Speaker 'no, nagpapasa rin po sila ng, report, 'di ba? Sa expenditures ng mga ganyan, intelligence fund, confidential fund. Hindi mo naman hindi mo naman kailangan isa-publiko 'yan, 'di ba? Magpasa ka lang ng report. At may mga nagkomento po nung mga nakaraan, 'di ba? Sino ba nagsabi? Si, Senator Sani Angara, kung di ako nagka kung di ako nagkakamali, ang sinabi po niya, ang expenditure ng intelligence fund at, confidential fund ng presidente, ang pinaka-detalyadong expenditures na nakita niya, 'di ba? Anong ibig sabihin ng detalyado? Kailangan kasi kunwari kung nagbigay ka ng reward sa isang tao, 'di ba? Bakit mo binigyan ng reward itong, tao na 'to, 100,000? Siya po kasi yung nagbigay ng tip para madakip itong mga 'to, at itong mga 'to ay nakasuhan ng ganito.
At after 1 year, ito na po ang, status ng kaso na 'yan. Oh, 'di ba may binanggit pa akong pangalan dun sa report na yun? 'Di ba wala? Oh, hindi mo nga kailangan banggitin yung pangalan, eh, pero kailangan mong idetalye kung anong nangyari, 'di ba? Kunwari may mga GR number, 'di ba, or mga case number na final dun sa taong yun, 'di ba? Gano'n po ang, sinasabi natin na paggastos ng confidential fund. Hindi mo puwedeng sabihin, hindi puwedeng banggitin yung pangalan. Yung mga ganyang paliwanag, pang-bobo na paliwanag po yan, eh. 'Di ba, ganyan po yung ano, eh, presidente nila bobo din, eh, si Sara Duterte. May nagsabi nga po dito, eh, anong sabi? Ito, oh, "Hindi nga marunong mag-English yung bobo na yan si Sara Duterte." 'Di ba? Kapag ganyan po ang mga klase ng presidente na gusto po ninyo, eh, sumasalamin po yung sarili niyo po diyan. Kung kung bobo po ang gusto niyo maging presidente, eh, sigurado mas bobo po kayo, 'di ba? Grabe kabobohan ng taong 'yan tapos gusto niyo gawing presidente. 'Di ba? Proyekto niya magtanim ng ano, ng, puno. Ginagawa niyang mga proyekto yung kung saan malaki yung ano niya, eh, kickback niya, eh. Basang-basa na po namin si Sara Duterte, napaka-predictable na mangungurakot lang siya sa mga proyekto na ginagawa niya. Isipin mo, isipin mo sa dami-dami ng kaso mo sa COA, sa Commission on Audit, ang dami ng anomalya na bunyag. Putik nagpasa ka ng report, bumili ka ng laptop 300,000. 'Di ba walang pagbabago, recently lang niya yan pinasa, eh. Pero may palusot po sila dun na ano daw, nagkamali lang daw. Isang taon mong ginagawa yung report tapos nagkamali. Bobo talaga, eh, 'di ba? Kahit saang, anggulo, ayaw kong maging presidente yan, eh, bobo, korap, 'di ba? Oo, mahina ang utak, isip bata, isip bata. Bakit mo siya babatiin ng Merry Christmas? Eh, magbabago ba yung ugali niya? Magbabago rin ba yung ugali ko, ha? Sorry, sorry. 'Di ba? So, ayan po ang pinagkaiba kung bakit ito ang legit na impeachment, yung impeachment case na ipapasa, isa-submit kay o ifa-file against Sara Duterte at itong impeachment case na ipapasa laban kay Pangulong Bongbong Marcos, eh, isang ano po, 'no, isang, kalokohan lang.